hindi na nababanggit sa mga media, no, sa mainstream media o sa mga social media, ay mukhang nangako ng witness protection or magka-qualify as witness protection ang mga diskayas itong ating Blue Ribbon Chairman. Actually, may recommendation na. May letter na, actually. Pero sinabi ni Tito Soto, hindi niya pinirmahan yan. May recommendation na si Marcoleta recommending the Discayas na maging maipasok doon sa witness protection program. Pero alam naman Ikaw, agree natin ka ba dun? na, hindi, kasi alam naman natin na sila Diskaya, hindi sila yung pinaka-least guilty dyan. Oo. Most guilty. Hindi sila yung most Oo. guilty dyan. Nagkamal sila ng billion-billion Oo. in such a short period of time, paano ka magiging least guilty? Mga Hindi- kabibian, pwede ko bang banggitin yung mga requirements bago ka maging witness protection? Maganda yan. sige, Maganda. sige, Maganda. Ito meron po kasing batas tungkol sa witness protection at meron pong requirements para makapasa ka as a witness under this law. program. No? Oo. Number one, kailangan talaga ang kanyang testimony. Ibig sabihin mahalaga Oo. para maipanalo yung kaso. Correct, correct. Okay? Number two, walang ibang direct evidence na available. Kumbaga, ikaw talaga yung material witness no, tungkol sa kaso. Pangatlo, may corroboration o suporta sa kanyang salaysay. Makakorroborate ng ibang ebidensya. Oo. Okay? Number four, hindi siya ang pinaka-guilty. Meaning siya ang least guilty. Oo. No? Okay? At yun, very important yun, ha? And number five, wala siyang conviction for a crime involving moral turpitude. Wala pumasa, wala siyang pinasa dyan. Hindi, baka number 5 lang siya meron pumasa. Baka number 5 lang siya pumasa kung wala siyang kaso previously involving Kung meron moral pa, di ba? turpitude, no? At Pero yung apat talaga ano eh. Si Carly Discasa ka, di ba may kaso sa Pasig nga rin yan? Oh, pero baka hindi pa wala pang finality. finality. Oo. Isa rin sa kondisyon ni SOJ, no, Secretary of Justice, isauli niyo muna yung ninakaw ninyo. Oo naman. Yung At saka- ill-gotten wealth ninyo, isauli ninyo Hindi yan. lang Kasi yan, first hindi lang time yan. eh. Ayusin muna nila yung mga substandard na proyekto Oh. nila na walang gasto sa kaban ng bayan at yan Correct. mismo ay galing sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, importante 'yon. Na walang gasto sa gobyerno ha. Kumbaga, wala pang pinag-uusapan kung pagbibigyan sila sa mga kahilingan nila, pero importante gawin muna nila yung mga pending projects, tapusin muna ng nasa standard. Kasi bayad naman sila Then, dyan. kapag nagawa nila yon, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, saka tayo mag-usap. Correct. Oo. Correct. But walang pangako na ma-absuelto sila sa mga kaso nila. Pero kung halimbawa, kung ikaw si PBBM, lahat ng proyekto nilang substandard, ghost project nila, ginawa talaga nila ng maayos. Oo. Lahat ng mga kotse nila, ng mga ari-arian nila na hindi maipaliwanag, ibinalik nila para i-donate na lang sa gobyerno para mai-convert sa eskwelahan o sa health. Anong sa tingin mo? Hindi pa rin. I-absuelto mo sila? Hindi, kailangan pa rin na gumulong ang batas. O kasi may korte pa rin yan. ginawa silang kabulastugan. Sa korte pa Correct, yan. correct. Alam mo kasi, pwede pa niyang ulitin yan. O kung hindi lang nabulilyaso ni PBBM, tuloy-tuloy yan. Correct. Kasi mga kabibim, grabing dami ng libo-libo milyon ng tao ang nag-suffer Ay, oo. sa mga baha. Oo naman. Tapos pagbibigyan lang natin yon pag sinoli yung hindi kanilang pwede. mga ari-arian. Kasi yung mga ibang kriminal, hindi makaturungan yun. Oo. Yung ibang mga kriminal, baka ganun lang din gagawin. No? Pwede naman pala, gagawa ko ng krimen. And eventually, Kapag pag nahuli, isasauli ko na lang. Oo. Hindi pwede. Oo. At wala rin yan sa ating batas. Wala yan sa ating Hindi konstitusyon. talaga papayag ang mga kababayan natin, lalong-lalo na si PBBM, na walang makukulong dito. Oo. Correct. Nakita mo yung mata ni mga kabib- PBBM sa podcast, galit na galit, di ba? Naluha nga. Oo. Tandaan natin, kapag mahirap, katulad yung isang mahirap sa Pangasinan ata, nagnakaw ng mangga sa kapitbahay, nakulong, Ay, ganun? na-aresto. Agad-agad. Oo. Tapos ito, bilyon-bilyon ng ninanakaw. Dadaan sa Sa kaban ng bayan, technicalities. tapos so. hindi mo pananagutin. Mukhang may mali doon. No? Kaya hindi dapat mangyari yun. At napansin ni Presidente, isang tumatak doon sa sinasabi niya, naging systematic na itong nakawan. Oo. Na for the longest time, hinayaan ilang dekada na nangyayari at nangyayari. Walang sino walang nagdakas ng loob na banggain itong mga kontraktor na yan, yung mga mayayaman na mga politiko, congressman at senador. Nangyayari na yan. Ngayon lang sinusolve itong mga problema na to. Isipin nyo ha, kung hindi pa si PBBM yung naging presidente natin, tuloy-tuloy yan. Oh, hindi natin alam. Tuloy-tuloy yan. Isipin nyo ha, isang kontraktor pa lang yung kumanta dyan. Dami nang nadamay, dami nang nadawit. What more pa kaya kung lahat ng kontraktor kumanta, lalo yung may magandang asawa na parang Si ano yan? Si pabonding lang. Legacy. O Si yun. Legacy yan. Kontraktor. Kumpanya niya yung nauuna eh. Magantay po yung asawa. Kumpanya niya yung nauuna sa listahan ni PBBM. Diba? Baka, at saka kung ilang district engineer meron sa buong Pilipinas. Pinapakarami. Diba? Sa tingin nyo ba, etong si Alcantara lang, yung may hocus-pocus? Ilang district engineer na merong assistant na engineer din? Ang dami yan. Diba? Sa Di ba tingin nyo meron ba? pang sineta? May regional engineer pa. Sa Batangas, di ba? May sineta pa Oo. dyan. Yung nag-bribe kay
Congressman Levisay. Metro Manila pa lang yan. Ano pa Oo. sa Mindanao? Mm. Di ba? Na mas hindi ganoon katindi yung monitoring dahil yung iba natatakot magsalita. Oo. Walang check and balance halos. Oo. No? Imaginein mo. Diba? Isipin nyo yung ginawa ni PBBM na to sa bansa natin ha. Hindi lang isa district engineer yung meron sa bansa natin na gumagawa ng kalokohan. Marami po yan. Hindi pa lang talaga ngayon lumalabas sa hearing pero marami yan kasi matagal ng kalakaran sa gobyernong ito sa Pilipinas ang ganyang focus-focus sa mga proyekto. BBM, importante rin ma-mention, no? Oh. Na yung mga nag-witness dyan sa Senado, sa Kongreso, dapat magsabi ng totoo at kumpleto. Hindi pwede yung selective Memory. memory, no? Hindi pwede kung ano yung convenient lang sa'yo or magiging favor sa'yo in the future, ayun lang ang babanggitin mo, no? Merong legal maxim na tinatawag na falsis in uno, falsis in omnibus. Ibig sabihin, false in one thing is false in everything, no? Magiging ano pa yan magiging basihan pa na para ano yan para kumbaga mabaliwala lahat ng testimonya kasi magkamali ka sa isang bagay, no? Mali na lahat. Oh. Kung hindi mo isasama lahat ng detalye ng nalalaman mo, no? Pwedeng gamitin yan ng mga kakasuhan Correct. para madepensa yung sarili nila para mapawalan sala sila. So mali yung ganung mali yung ganung So kung ikaw ay may selective memory ka, sasabihin mo siya involved dyan pero wala kang ebidensya. Diba? And then later on, babawiin mo yung testamento mo para mapababa yung kaso. Paano yung credibility mo? Diba? Correct. So sa mga nanonood din sa atin, kailangan maging discerning din kayo. Kasi sa isang statement, posibleng masira yung reputasyon ng isang politiko. Halimbawa, pwedeng si presidente yan, pwedeng si speaker yan, or kung sino mang politician yan. Sa isang statement, judgmental na agad tayo, di ba? Pero suriin ninyo, sino yung nagsasalita? Credible ba siyang magsalita o madalas siyang nagsisinungaling? Yan yung sinabi ni Vico Soto Correct. na napakasinungaling ng mga diskaya. Tama. Tsaka tama rin si PBBM na hindi porket ni name drop, maniniwala Maniniwala na tayo. kayo. Kailangan may ebidensya gaya nung picture ni Jinggoy. Alam Tsaka niyo, yung text message. Si Alcantara. alam niyo kung correct. bakit nasabi ni Vico yon? And in fact, hindi lang si Vico, pati yung tito niya, si Tito Soto, sabi niya, maraming inconsistency, maraming kasinungalingan. Why? Sabihin ba naman na 2 to 3% lang daw ang kanilang kinikita? Ang maximum Imposible. daw ay 5%? Doon pa lang Imposible. Imposible talaga Palugi, makikipagbid ka, tapos palugi. Oo, hindi ka makakapagkamal ng bilyon-bilyong kita o ari-arian. Pero no? Kung ang iyong kinikita ay maximum na 5% lang. At di ka makakabili ng payong na may kasamang Rolls Royce. Correct. Oh. 42 million yun. Payong naman. Daw gustuhan yung payong kaya bumili ng Rolls Pero Royce ang worth 42 pinakamahirap million. talaga tanggapin dyan, yung sa hearing na yan na nangyayari dyan sa Senado at sa Kongreso. Yung nalaman natin si Bryce, meron palang Ferrari at saka Lamborghini. Yung Na ang Urus ba sahod- yan? Urus ba yan? Oo, na Lamborghini? yung sahod niya 70,000, talo pa tayo mga vlogger. Magkano masahod mo? Malalaki yung views. Di ba? Pero yung sahod. Basta mas malaki doon kaysa kay Bryce. Pero kahit kalesa, hindi ako makabili. Ano lang, Alam mo kung magkano yung relo niya? Odomers Pigay. Siguro Magkano daw yun? mga 500,000. 100 million. Oh, Grabe. yung relo lang nung Bryce na yun. Oo. Tapos meron din siya Richard Mille. Richard Mille, 5 million, 8 million, 10 million. Napakamahal nun. Pero sinabi niya, ano lang daw, imitation. Kalokohan yun. Hindi ako naniniwala Imposible, imitation. Kaya nga tuloy, sabi tuloy ni, sino ba nagsabi? Senator JB Ejercito. Oh. Ano daw ibig sabihin ng RM? Sabi ni Bryce Hernandez, Richard Mille. Anong sabi? Sabi ni ni JB Ejercito? Ano ba sabi niya? RM? Relo ng magnanakaw. At saka nakakapagtaka. Sabi niya, kapag nagdi-deliver daw ng pera sa kanila, nakabox ng Lucky Me, di ba? Noodles, hindi niya raw ginagalaw yan. Posible yan? Imposible na hindi ka papartihan ni Alcantara dyan. Linisan na kasi Posible to Kanya-kanyang linis na sila Sinasalba na nila yung mga sarili nila. Alam mo, pinakamaganda lang nangyayari dyan sa hearing na yan, kanya-kanya silang laglagan, kanya-kanya silang hila ng buntot, kanya-kanya silang salba ng sarili. Correct. Di ba? Kita mo yung dalawang boss, yung si Alcantara pati si Bryce Hernandez, kung maglaglagan, di ba? Talagang, eto mo, kung makikita mo si Bryce, talagang sinasabi na talaga lahat ng katotohanan na alam niya Correct. Kaso, etong si Alcantara naman, tanggi ng tanggi, halatang ayaw talagang makakontempt. Alam mo, ito, napakaaga pa ng mga hearings both sa Senate sa Congress. Pero nakikita natin na maagang bumibigay itong mga witnesses. Alam mo kung bakit? Talagang wala na silang way. Walang lusot na yan. Wala na lusot kasi sila. Alam nila yan. Umami na yan. sila kung aamin. Kaya kung gusto nila na medyo mas
mapagaan pa ang kanilang paghihirap o ang kanilang kaso na hoping mapagaan, ano? Kailangan kumanta na sila. Ngayon, kapag kumanta sila, dapat sabihin nila lahat. Dapat nasa totoo. tono. Nasa tono. Nasa tono. Oo. Hindi pwede yung Selective kung ano na. lang yung gusto nila sabihin, kung sino lang gusto nilang ilaglag, yun lang ang sasabihin At nila. wag na sila makipagsabuatan kay congressman, kay senator. Kasi ang nangyayari parang may sariling kwento sa House of Representatives, may sariling kwento dyan sa Senado. Eh sinong niloloko dyan? Di taong bayan lang din. Totoo yan. Pero tingnan niyo mga kababayan, kahit pala kahit gaano karami yung pera mo, kapag wala ka talagang peace of mind, hindi ka rin talaga masaya. Tingnan mo yung kala Diskaya, billion-billion yung pera nila. Ilang digits yung pera nila? 11 digits yung pera nila. Pero, sabi nung Curly Diskaya, pinag-uusapan na yung pamilya nila sa misa, nagsimbahan, yung mga kapitbahay nila, yung mga taong bayan, sila ang pinag-uusapan. Kasi kahit nga marami kang pera, hindi pala kaya lahat aregluhin ng pera mo. Correct.